Meron tayo dito mga kadiskarte na na aayusin. So ang problema pala nito mga kadiskarte ay hindi tumataas yung nasa gitna. So yung nasa gitna ang tawag doon mga kadiskarte ay temperature limiter or magnetic switch. So makikita nyo dito mga kadiskarte, yan, yung nasa gitna bilog na yan, yan yung magnetic switch or temperature limiter. So may magnet yan sa loob mismo. Tapos pag siniswitch to, ayan, pag siniswitch yan mga kadiskarte, hindi na siya tumataas. Halimbawa luto na yung kanin or pain-ina ba ang tawag doon, pain-ina, hindi na siya nag-automatic. So ang gagawin natin dyan ay titingnan natin kung bakit siya ganun. So bago natin simulan ay yan ay shout out muna pala sa aking mga subscriber at mga viewers. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking munting channel, ang Diskarte Pinoy. Bago nga pala pagsimulan ko uli ay shout out nga pala doon sa sa binilihan na si Boss Randy at Boss Erwin. So may shop siya dyan mga kaibigan sa Tatawid, Tatawid Pangulo. So hanapin nyo lang kung gusto nyo magpagawa ng electric pan, ng washing machine, or may mga pisa din sila mga kadiskarte. Mayroon silang pisa ng iba't ibang parts ng washing machine at electric pan. So matatagpuan yan dyan sa harap ng BPI sa Tatawid. So ngayon mga kadiskarte ay simulan na natin ang pag-aayos ng ang rice cooker na ito. So bago natin tanggalin sa ilalim ay nais ko munang ipakita sa inyo kung tumataas ba ito o hindi. So ang gagawin natin mga kadiskarte ay kakalangan natin yung loob para makita niyo kung mag-automatic ba ito siya, kung mag-automatic. So kapag tinanggal ba natin itong mag-automatic. So itong tubong ito mga kadiskarte, itatapat ko lang dito, itatama ko lang dito sa bilog, tapos pipindutin natin yung switch. So ayan, makikita nyo, tama, para makita nyo kung tataas ba. Pag tinanggal natin, kailangan mga kadiskarte, itong switch na to, pag binaba ko, ang ilaw nya ay nasa cook. Tapos pag tinanggal ko, kailangan nasa warm. Susubukan natin. O ayan, kung nakikita nyo mga kadiskarte, ayan, hindi na tumaas siya. Ayan, nasa baba na siya. So ibig sabihin may mga time na nasa baba. Ibig sabihin niya mga kadiskarte, pwede siyang masunog yung pagkain or yung sinaing once na pain-in na. So ganyan, hindi siya tumaas. Hindi tumaas to, hindi nag-automatic. Ang ang switch niya or yung mismong ilaw niya ay nandito sa cook. Dapat nasa warm na yan kasi wala nang kalang. So ayan, nasa cook na siya mga kadiskarte. May mga time na hindi na siya tumataas. Ayan, hindi na siya tumataas mga kadiskarte. Ayan, subukan natin para makita ninyo ang ilaw kung nasaan talaga. Kapag hindi na tumataas dito mga kadiskarte, ang mangyayari, tuloy-tuloy yung kuryente niya or yung mismong init ng heating element, ang mangyayari, sira yung yung rice cooker nyo. Subukan natin. So ang gagawin natin ngayon mga kadiskarte ay sasaksak ko yung power cord. Saksak natin itong power cord. Ayan, saksak muna natin. Saksakan ito. So ayan, nasaksak na natin ang power cord mga kadiskarte. Ang gagawin natin, ilalagay na natin dito sa switch or dito mismo sa outlet. So kung nakakita nyo mga kadiskarte, yung ilaw niya
yung ilaw niya nasa warm. So kapag binaba ko to, ang ilaw niya nasa cook. Yan, nakikita niyo siya. So ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng pabigat yung loob. So kunyari ito yung sinaing, lalagyan natin ng pabigat. So ayan, ang warm niya or yung indicator light nandito sa anong tawag dito, sa warm. So ibababa natin to. Yung cook or yung mismong indicator light nandito sa cook. Tatanggalin natin. So ayan, yung cook, yung ilaw niya mga kadiskarte nasa cook. So ayan, nasa cook siya, hindi siya tumaas yung switch. Kailangan pa natin na percent para tumaas. So yan na yung problema niya mga kadiskarte. May mga instant na may pagkakataon na hindi tumataas ito. So ibig sabihin may problema yung temperature limiter or yung magnetic switch. So ang gagawin natin, tanggalin natin yung ilalim or tanggalin natin yung magnetic switch at tingnan natin kung anong problema. So ayan mga diskarte, tanggalin natin yung ilalim para makita natin yung magnetic switch. So ito yung magnetic switch mga diskarte. Ayan. Ayan, mainit, sobrang init. Ouch, shit. Mainit. So yan mga kadiskarte yung tatanggalin natin. Pahupain muna natin yung init dahil segundo lang mga kadiskarte mainit na. Ayan, kapag nasa cook. Tatapat ko lang dito sa electric pan. Baka matanggal yung init. Subukan natin tanggalin. So ito yung magnetic switch or temperature limiter. So ayan mga diskarte, kung makikita ninyo, makalawangin na. May makalawang na yung paligid mismo ng temperature limiter o yung bakal. So bakit siya tinawag na magnetic switch? Meron po siyang magnet dito sa loob. Ayan o. May magnet yan. So, ang gagawin natin mga kadiskarte, tanggalin muna natin to. Ayan, tanggalin muna natin tong spring. Tanggalin muna natin ang spring. So, halimbawa gusto nyong palitan, may nabibili naman ito sa mga repair shop. Pwede kayong bumili. Pero kung gusto ninyong linisan, pwede pa naman. Pwede nyong linisan to. Tanggalin yung kalawang. So, ang gagawin natin ngayon ay lilinisan natin itong. Yan, linisin natin yung mga diskarte. May kalawang na siya. Sumasabit na yung ano niya. Sumasabit na yung spring. Suliha lang ang kailangan natin gawin. Anong gagamitin natin dito. Ayan, liha. Pero kung kalawangin na masyado mga diskarte, kung kalawangin na masyado itong spring, hindi na pwedeng kailangan ng palitan yung spring kapag kalawangin na masyado. So ito medyo okay pa naman siya, wala pang masyadong kalawang, dito lang yung kalawang niya.
So ito yung maraming kalawang mga diskarte, yung temperature limiter mismo. So ang gagawin natin dito ay linisan. So ibig sabihin, nakita natin mga diskarte, lumilipat naman. Maliban dito sa temperature limiter, wala nang problemang iba. Pero once na napabayaan nyo ito mga diskarte, napabayaan nyo at hindi nyo nilinisan o di kaya pinalitan, ano mangyari? Masisira yung rice cooker ninyo, putol yung tawag dito, yung thermal fuse. So kung may thermal fuse yan, magbi-break yan once na ang apoy or yung kuryente tuloy-tuloy. Kailangan lang tanggalin itong kalawang. So yung mga diskarte, magitab na, nawala na yung kalawang. Linisan na rin natin tong yung ilalim, yung tumatama mismo sa puwitan ng kasirola. So linisan na rin natin yan. So ayan, okay na mga diskarte. Ang gagawin natin, susunod na natin tong spring. So, linisan natin to. So kung okay na siya mga diskarte, balik na natin dito sa temperature limiter itong spring. So kailangan hindi siya magkabaliktad. Kung makikita nyo mga diskarte, mas malaki itong bunganga nito kaysa dito. Ayan. Ayan, malaki yung bunganga niya. So ito yung unahin natin. Tapos lagay na natin. So okay na siya, malinis na. Natanggal na natin mga kadiskarte yung kalawang.
So ayan ang mga kadiskarte, okay na siya. Hindi na siya hindi na naiiwan sa baba once na natanggal na yung pabigat dito sa loob mismo ng rice cooker. So ibig sabihin mga kadiskarte, once na tinanggal mo yung pabigat or yung mismong kanin, mapupunta na sa warm. Hindi na siya maiiwan dito sa cook. Kailangan walang sinaing or walang pabigat dito sa loob mismo ng rice cooker. Ang ilaw nasa warm, wala dito sa cook. So ayan. Try natin isaksak. So, ang ilaw niya mga diskarte ngayon nasa warm. Ayan. Medyo hindi kita kasi kulay green yung mismong indicator light dito. So, ayan. So, ang gagawin natin, switch on natin to, tapos kailangan natin yung ilalim. So, ang ilaw nasa cook ngayon. So, pag tinanggal natin itong mga diskarte, yan, pag tinanggal natin itong yung pabigat, yan, ay nasa warm na. So hanggang dito na lang mga diskarte ang aking video, at maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, at sana po ay nagkaroon po kayo ng konting kalaman tungkol dito po sa paggawa ng rice cooker. So maraming po salamat, at shout out ulit kay Boss Randy at kay Boss Erwin ng Tatawid. So ayan, yan ako bumibili ng gamit sa kanila once na may ayusin akong mga electric pan o washing machine, may re-repair ako, diyan din ako bumibili ng mga pisa. So shout out sa inyo ang dalawa dyan, at sana ay marami pa kayong customer na pumunta dyan. So shout out sa iyo, sa inyong dalawa, Boss Randy at Boss Erwin. So hanggang dito na lang mga kaibigan, at maraming po salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy. Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat.